Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer mula February 1 to February 15, 2025. Pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo, baka may lumabas na gender. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba, o negative. Depende. So, kung anong mapipick up kong energy mamaya, walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ay, naging dalawa to. Maraming court cards. So, hindi siya tao. Energy na lang lahat. Okay? Dahil magiging mas komplikado kung gawin kong tao lahat yan. Ito, tatlo. Anong nangyari? Pero at least baliktad to. Itong Five of Wands. Ito din baliktad. Teka. Ba mas maganda kung ganito? O ganito? Depende sa sitwasyon. Pero ano bang topic natin dito? May umalis May taong nagkaroon ng lakas ng loob umalis. Ang reason ay dahil hindi daw maganda ang kanyang pamumuno. Kaya lang, paano papasok itong baliktad na Five of Wands. So, siya? Positive ba yan? O negative? Kasi depende yung meaning sa tinakbo ng kwento. Saka to, kaya nga sabi ko kanina, maganda at pangit at the same time, depende sa tinakbo ng senaryo. So, iniisip ko kung ito ba ay reconciliation, more like, galit yung tao dito. Kaya nga iniwan dito. Karoon ng lakas ng loob na iwan yung tao dahil yung tao ay somewhat abusive. So, magiging na to? Galit. Bitter? Tapos, siyempre, galit, di prone sa gossip. So, may someone na i-chismis yung kaaway niya. After iwan, di i-chismis niya na ganun yung nangyari, kaya niya iniwan. Ang tanong, yun tatamaan ng reading na to. Sabagay, may clue naman tayo mamaya. Ganun yung tinakbo ng reading natin. Ang tanong nga, saan yan? Sa career, friendship, relationship, na may mangiiwan, tapos galit siya malamang, tapos nung iniwan niya yung tao o yung sitwasyon o trabaho, nag-open up siya dun sa mga kakilala niya, bakit niya nagawa yun. Doon na papasok yung gossip. So, ano ba to? To. Para lang malaman natin kung resignation ba to o
nakaaway ng iba sa inyo, yung friend nila, kapitbahay, karelasyon, kamag-anak in general. Basta galit dito eh. Galit. Whether kayo mismo to o ito yung taong magagalit sa iba sa inyo kasi pwede siyang vice versa. Kaya nga maganda kung clarify natin ito. Tao na naman. Pero clarifier to. Ang daming tao. So, pwede rin na maraming tao na makaka-apekto sa relasyon na to. Dahil maraming sasawsaw. So, pag ganyan, dahil maraming sawsawera, mahirap magkaayos. Pero tingnan natin kung anong mabubuo natin sa sitwasyon natin. More like arguments. Eto na, may tao na tayo. Ang tanong, ito ba yung bida? O ito yung nakaaway? Magdidesisyon na kasi. Ito yun. Babae yung umalis. Magagalit siya dun sa tao. Kaya, may family tayo dito. Di relationship na to. Kasal sila. May anak. Kung hindi man kasal, may anak nga sila. May responsibilidad. Yung babae ay may trabaho. So, alin man dyan, yung clue, ha? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Pero ito, siya yung magdidesisyon dito. Ito. Siya yung aalis. Inaway niya yung partner niya dahil di niya na kinaya siguro yung abuse na nakukuha niya. Sabihin natin kung di man literally abuse, pangit nga yung pamamalakad kasi yung emperor, leader yun, di ba? Siya yung leader. Siya yung boss o in authority, in control sa lahat-lahat. Kaya lang, hindi na nagustuhan ng babae yung pamumuno. Pwedeng ganun, pamumuno. Dahil palpak-palpak. O hindi masyadong pinag-isipan. Basta mainis siya. Dun sa lalaki. Mainis yung babae. O sabihin nga natin kung di ganun ay abuse na to. Ito na abuse. Pwede rin naman na pangatlong senaryo kaya siya maiinis dun sa lalaki. Kasi parang siyang walang kwentang asawa. Bakit? Kasi pawala-wala siya. Tapos kung di man pawala-wala, ay hindi good provider. So, case-to-case basis. Alin man sa tatlong senaryo yun, ang magiging cause kung bakit magagalit yung babae. Tapos, iiwan niya nga, di ba? Bitter siya. Tapos, i-chismis niya dun sa kakilala niya. Kung gaano kasama yung asawa niya. Ganyan. So ganun ang dating dito. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na to, ganun pa rin yung eksena. Walang reconciliation sa period ng 2 weeks. Pero kung mangyayari pa lang, di beware. Okay? Mari pa siyang i-reverse. So, nasa sa inyo na yung kung paano nyo i-reverse. Bumibili na ako ng mga stones. Crystals, gemstones. Ito, pangontra, misfortune. Hindi to sponsored. Pero ito, stone ang tawag doon? Stone ng pang-avoid ng misfortune. Labradorite. Okay? Try nyo bumili nito. Meron naman mas mura na version, yung maliliit. Para 200 plus lang, 100. Pero make sure nyo na ganyan yung kulay niya. Nagre-rainbow. Kasi meron akong nabiling isa. Kailangan mura. So, sobrang mura. Fake pala siya. So, paano nyo malaman kung fake, kung
one color lang siya. Ito, tingnan nyo. Nagre-rainbow color siya. O, iba-iba yung kulay. So, yun daw yung original. Kung nag-iiba no? Nagre-rainbow color, di ba? Nag-iiba yung kulay niya. Violet, yellow, orange. Yan. Pero may nabasa rin ako na hindi naman daw lahat kailangan rainbow color. Pero base sa research ko, isa o dalawa lang yung nabasa kong nagsasabi na okay lang daw na hindi nagre-rainbow color. The rest, sabi natin sa 7 na binasa ko, 10 na binasa ko, 3 lang yung nagsabi na okay lang yung walang rainbow color. So, lamang pa rin yung 7 yung nagsabi, example lang, na rainbow color yung original. So, doon na tayo sa ganito, sa rainbow color para sure, di ba? So, para sa akin, anting-anting to. Bumibili na ako ng mga ganito. So, baka makatulong din sa inyo para ma-avoid anything na misfortune. So, kung di pa nga nangyayari, edi, who knows? Baka makatulong tong Labradorite. Saka, usually, tool lang naman to. So, pag sinabi mong tool, nasa sa atin pa rin, di ba? Sa ating desisyon kung paano ma-avoid ang misfortune. So, paano magagawa nito? Matutulungan tayo sa pamagitan ng power of mind. So, kung ito ay sabi makakatulong para mawala yung misfortune. So, isipin natin, law of attraction. Dapat isipin mo, maniwala ka na ganun ang mangyari, ma-avoid niya. Para mangyari. Ganun. So, sana nagets nyo. Kailangan nyo maniwala para magkatotoo. So, dun papasok yung law of attraction. Power of mind. Na yun nga, ma-avoid ang misfortune. Anyways, ito na yung clue natin. Sino yung tatamaan ng reading na to? So again, ulitin ko, pwedeng tumama to sa inyo, sa person nyo o kakilala nyo. Yung clue natin, doon muna sa person ng Gemini. Mamaya sa kakilala. Pero doon muna tayo sa person o partner. Pisces, Sagittarius, Capricorn. So, kung dito tumama sa inyo, baka nga tumama sa kakilala nyo o malapit sa inyo. Scorpio. So, ito yung kakilala o malapit sa inyo. Zodiac signs, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ulit. Ito naman yung isa pa. Isa pang clue. So, same instruction. Pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o kakilala nyo. Very young. So, pwedeng yung person nila o kakilala ay mas bata sa kanila. O yung edad ay maglalaro sa 39 pababa. Mahilig magtirintas yung babae. Straight daw ang buhok. May someone na straight ang buhok. At malaki ang hinaharap. Ayun. Breasty chest. Anyways. Basahin ko na lang tong part na to. Hindi na natin magagamit to dahil madali mode ako. So, hindi tayo pwedeng mag 20 plus minutes. Kailangan kong matapos agad tong series ng bi-weekly. Anyways, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Ito na yung advice sa 2 weeks na to. Your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs.
mother healing. As your feelings toward your mother heal, your desires manifest more rapidly and accurately. Pay attention, notice repetitious signs and your inner guidance as this can yield valuable information. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.